Kung noon po, kung hindi po tayo nasa gray list, siguro ang mga fees, sabihin natin, for example, ay 2% lamang. Kung may OFW na nasa Europe na magpapadala sa Pilipinas, 2% lang ang charge ng bangko. Ngayon po, dahil po sa kailangang gawing checks ng bangko, i-check po sa system nila yan. Imo-monitor po nila yan from point A to point B. Ipapadecide po pa nila yan sa kanilang mga senior managers. Meron po silang list ng mga remittances niyan. Yung 2% po ay mag-i-increase, maaring maging 3, 4 hanggang 5%. And as long as we are in the gray list, as we continue in the gray list, baka mas lalo pang tumaas yan. At syempre, mas mahihirapan ang ating mga kababayang OFW. Same din po sa ibang mga transactions. Okay, same with the other transactions. Like what? Finances, mga loans po. Let's say merong company ditong gustong mag-loan abroad, mas mataas na po ang nilang rates dyan. Ang investment po, hindi tayo masyado nagiging attractive. Bababa po ang attractiveness kasi bakit ka mag-i-invest sa isang gray list country? Ini-encourage po ng mga FATF, EPG, mag-invest ka doon sa mga safe countries o yung mga countries na meron ng solid na AML, CTF systems.